Good day mga kamitsu. So pag-usapan natin ngayon, ano yung mga requirements ng mga OFW, yung mga gusto mag-auto loan ng mga OFW, seafarer, na i-discuss ko yan. So iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para at least updated kayo sa mga Mitsubishi models, mga auto loan tips ni Agent Colsen at exciting promo. So iniimbitahan ko mag-subscribe at i-share nyo itong mga video natin para marami pong makaalam ng mga bayani nating OFW. Walang problema kahit anong oras, si Agent Colsen handa sa lahat. Mitsubishi dream sa pagkamay, sa kanya siguradong alalay. Mga tanong mo laging sagot, kay Colsen walang komplikasyon. Pagtutulon tips bawat hakbang, iko'y di maliligaw sa daan. Si Colsen ang kaibigan mo, sa bawat kotse handang tulong. Exciting bumuhatid niya, ang pangarap mong ride ay nasa kanya. So, okay mga kamitsu, welcome back. So, ngayon, kung isa kang OFW at gusto mo mag-auto loan, pwedeng-pwede yan mga kamitsu. Kahit na kung isa kang seaman, kahit na on-board ka, or nasa ibang bansa ka, no? Kahit sa sulok ng mundo, pwede yan mga kamitsu. So, ano ang gagawin natin? Unang-una, pagka nasa ibang bansa ka, kailangan mag-assign ng principal na nandito sa Pilipinas. Okay? Yung pinagbibigyan nyo ng remittances. Siya po ang magiging principal at kayo po ang magiging co-maker. So ngayon, ang mga kailangan na requirements sa OFW, contract lang po at passport. Kung meron ka pang isang ID, mas maganda na valid government primary ID. Then yung magiging principal nyo, kung wala siyang trabaho, okay lang. Basta meron tayong proof of remittance at 2 valid government primary ID niya at proof of billing. Ngayon, kung may trabaho naman po yung magiging principal nyo, mas maganda. Kung isa siyang locally employed, so kailangan ko ng company ID pa, COE, saka 3 months payslip. So wag mo kayong mag-alala dahil syempre yung momentum ninyo gusto ko na mag-apply pero kulang pa yung mga requirements ko. Let me know na nandiyan dyan sa description sa baba ang aking messenger. I-click nyo lang po yan at madadirect na kayo sa messenger. Mag-usap tayo. So ngayon meron akong isang kailangan sabihin sa inyo mga kamitsu. Kapag OFW ka at single ka, tapos ang magiging principal mo is kapatid mo or parents mo or pinsan mo, pwede yan as long na meron siyang remittances. Yun nga lang mga kamitsu, kailangan ready kayo once na approve yan. Once na approve pa lang naman, magbibigay si bangko ng SPA form, then fill-upan nyo yun, then ano nyo po yun, consularize sa embassy kung saan kayong bansa nandyan. Ganun po yun kasi hindi nyo asawa yung magiging principal. Pero kung asawa nyo at kasal kayo, okay lang. Na? Common law, kumbaga partner in life pa lang yan, pwede yan. Basta willing kayo as co-maker about sa SPA. Kasi marami na nangyaring ganyan na-approve. No? Ang dami, halos 80% na hindi makapag-comply. Hindi, actually, 100 pa nga Once na hindi nakapag-comply, hindi natutuloy. Hanggang doon ka lang sa approval. Kahit anong gawin mo dyan, makipag-usap ka pa sa iba, SPA ay ang kailangan. No? Tatandaan niya. Dahil check po ng bangko na ngayon yan. No? Ano yan papadala nyo, once na pa-consularize nyo na yan, papadala nyo through DHL kung anumang courier ang ginagamit niyo. Dahil papadala nyo yan sa opisina namin at ako na po yung contact person nyo doon. Para pag na-receive ko, bibigay ko sa bangko kasi sila po magbubukas niyan. Pero kung married ka, walang problema ron. Hindi na ko kailangan ng SPA. So, lagi niyong tatandaan, ganun na.
So, ano pa ba ang mga kailangang katanungan ninyo? Just comment lang po sa baba para at least magawa natin yung topic yan at para mas malinaw sa inyo. Basta, pag may problema kayo mga kamitsu, may concern kayo, kailangan nyo makipagkwentuhan muna sa akin. Ano pa? Mas lalo na pagka mayroong mga CMAP, may mga nahatakan na ng sasakyan. So, most of the time, ang dami na ng application yan. Multiple application na, iba-ibang dealers na, walang nangyayari. Let me know dahil kayang-kaya natin yan i-approve, no? Sa tama. No? Kailangan lang nating mag-usap at willing kayo sa pag-uusapan natin. So, ganyan na lang mga kamitsu, pakishare na lang to sa mga kapwa OFW natin, mga seaman. Madali lang po sa inyo, sa mga OFW ang auto loan. Na po, kahit walang trabaho, yung principal, as long na meron siyang remittance sa inyo, pwede yun mga kamitsu. So, ganyan na lang, sana may natutunan kayo. Alam ko, bitin kayo dahil iba-ibang istorya ninyo. At maraming mga topics about sa OFW na kailangan nating i-discuss, no? I-discuss ko yun sa inyo personal para at least iba-iba kasing kwento so at least alam ko. So ganyan na lang mga kamitsu, share nyo itong video na to at huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe po para updated kayo sa lahat ng video ko.